So I think na the best candidates to be a virtual assistant, mas medyo madali kung may experience ka ng at least 1 year sa call center dahil dun sa mga skills or circumstances na nasabi ko. Call center agents or former call center agents have strong communication skills. We have customer service. We also have technical proficiency. We could do multitasking. We are flexible and adaptable. And again, we have high stress tolerance. Lahat yun ng mga call center agents makaka-relate na lahat sila nakuha nila yon dahil sa pagiging call center agents. Hi, this is Hendrix again from Real Virtual Assistant. So I would like to open an argument based on our experience, on our trainings, based on our trainings, our case studies, base dun sa mga applicants namin na interesado maging virtual assistant, I feel na fair enough to say na yung mga former call center agents or call center agents will be the best candidates to be virtual assistants. So in my case, I've been in the call center industry for the past 7 years, working as a technical and customer support. So sa haba nun, siguro I would consider myself to be a professional call center before. Call center agents, especially former call center agents, will be the best candidates to be virtual assisted. Kami, na mga former call center agents, we have strong communication skills. We have more than average verbal communications and written communication skills. So kasi doon sa trabaho ng pagiging call center, ang medium kasi or ang communication na ginagamit, English talaga, di ba? Pero before, talagang utal-utal ako magsalita kasi hindi naman ako fluent sa English. I'm a computer engineering graduate. More on programs, hindi naman kami tinuruan sa school paano maging fluent sa English. It comes, again, I think doon sa experience in the call center. I'm confident on my verbal communications and written communication skills. Secondly is customer service. Kasi pag naging customer service ka, kailangan mahaba yung pasensya mo. At obligado ka na maging mahaba pasensya mo. Bakit? Kasi part siya ng trabaho. Sa call center, mga tumatawag doon or nakakausap mo mga complaints, mga inquiries, ang normal na opening spiel namin. Hi, this is Hendrix. How may I help you today? Okay? So, laging ganun. Laging kailangan willingness to help. Yung pagiging patient namin and have empathy doon sa mga problema, nagagamit namin yun sa mga clients namin, especially doon sa mga tasks na kailangan talaga ng pasensya, kailangan ng oras para pag-aralan, yung mga request minsan na ng mga clients na minsan hindi mo alam pero kailangan mong gawin. You could also empathize na kailangan mong gawin yun para na rin doon sa ikakaganda ng business ng clients mo. And I think one of the best thing to say na bakit best candidate yung call center agents kasi we have this technical proficiency. May mga proprietary software, yung mga software na dinesign lang para doon sa business na yun sa call center, no? So, karamihan ng mga call center talagang technical proficient kasi obligado sila dahil part yun ng trabaho, kailangan nilang malaman yung mga system, mga programs, yung mga ganong simpleng bagay. And we are also fast learner on that. So, may mga training naman sa call center. So, natuto kami na pag-aralan yun within the span. For example, like one month yung training, so kailangan ma-master namin yung software na yun, matututunan mo yun on the process. So, natuto kami doon yung mga former call center agents, makaka-relate na we are fast learner in terms of learning new softwares or new campaigns. And also, multitasking skills, nagagamit ko din siya talaga sa pagiging virtual assistant kasi sa call center, di ba, alam ko may maraming makaka-relate dito na nagsasalita tayo. Habang may kausap tayo, tinitingnan natin yung database. If the customer is trying to inquire on something, sumasagot tayo sa customer and tinitingnan din natin at the same time yung mga sagot dun sa mga tanong nila simultaneously. So, gamit na gamit yun sa virtual assistant kasi may mga bagay talaga na kailangan multitasking ka. So, may ginagawa ka ngayon na isang bagay tapos may gagawin ka din simultaneously ng mga task. Okay, especially on doing cold calls. And flexibility and adaptability, gamit na gamit siya. Okay? So, natutunan ko din sa call center kasi kailangan open ka sa changes. Especially yung mga schedule. Minsan shifting schedules, minsan pang umaga, minsan pang gabi. Minsan nagbabago yung mga rest day. So, may mga nagpa-file ng leave, so nagbabago-bago.
yung mga schedules. So gamit na gamit siya as a virtual assistant na you need to be flexible and adaptability kasi may mga clients sasabihin na ito yung gawin mo ngayon, may procedure, may SOP, may SLA or service level agreement na ganito gawin mo. Sa virtual assistant, yung mga business owners, it's more on experiments. The learning is continuously. You need to improve. Sabi ko nga, yung motto, to cope up or left behind, no excuses and no easy targets. And also, pwede ko siguro sabihin na as a call center agent, nandun yung stress. Yung stress sa call center, especially magko-commute ka, kinukulang yung sahod mo, complaint ng mga customers, okay, mga soup call, problema sa team, okay, yung pakikisama, so shifting schedules, pumapasok ng bagyo, pumapasok ng medyo puyat, so ganun, di ba? So, yun yung mga stress tolerance na natutunan ko sa call center, which is nagagamit ko rin sa virtual assistant. Before, kasi matagal ako nagpanggabi. Pero ngayon, I decided to work in morning shift. Happy kasi ang tagal kong naging panggabi. Siguro almost almost 7 years ako panggabi before sa call center. So, talagang yung stress nandun. Pero I prefer na to work with business owners in morning shift. Just to conclude my argument or my open statement, no? So I think na the best candidates to be a virtual assistant, mas medyo madali kung may experience ka na at least 1 year sa call center dahil dun sa mga skills or circumstances na nasabi ko. Call center agents or former call center agents have strong communication skills. We have customer service. We also have technical proficiency. We could do multitasking. We are flexible and adaptable. And again, we have high stress tolerance. Lahat yun ng mga call center agents makakarelate na lahat sila, nakuha nila yon dahil sa pagiging call center agents nila. And nagpapasalamat din ako sa mga team leads ko, sa mga managers ko, sa mga companies na tumanggap sa akin bilang call center agent. Yung mga skills na yun, nakuha ko doon sa experience ko na yun. Mahirap siya, pero doon ka naman talaga matututo doon sa mga challenges and sa mga pains and mga hirap sa buhay, di ba? So conclusion, again, to clarify, mas madali maging virtual assistant kung may experience ka sa call center agents dahil dun sa mga bagay na nasabi ko. And I'm trying to address to those former call center agents or nag-iisip na maging virtual assistant ng mga call center agents. Mas convenient, mas malaki ang payment, yung transition from call center agents to virtual assistants. Mas madali yung trabaho. Mas convenient sa call center agents na mag-shift na lang sa virtual assistant. Pero kung masaya naman kayo sa trabaho nyo as a call center agents, okay, so please stay on your job if you love that. But if you're looking for changes, kung tumatanda na kayo katulad ko, so nag-iisip din ng mga plano sa buhay, okay, long-term goals, I would suggest to be a virtual assistant. By me saying that, I'm not trying to discourage yung mga walang call center experience, okay? Kasi may mga training din naman kami na talagang magagaling din naman talaga sila, okay? Kasi napag-aaralan naman talaga lahat. Naniniwala ko na pag-aaralan lahat, especially doon sa trabaho. Pero you need to have effort, time, and patience. I challenge you. Kasi napagdaan na namin yung mga hirap ng call center. Kayo, wala na kayong experience na ganun, okay? Yung convenience na lang bilang virtual assistant. And again, hindi ko masasabi na para sa lahat yung pagiging virtual assistant. Pero for me, as a former call center agents, yung mga negativities ng call center agents or stress from call center agents, na-appreciate ko na nag-virtual assistant ako kasi naranasan ko lahat ng hirap. Pause ka, wala kang boses, papasok ka kahit may sakit, kinukulang yung sahod mo, okay, nangungutang ka para lang makapasok. There are positive things and negative things from call center. I'm proud to be a former call center agent before. And again, if you like this type of videos, please let us know. Again, this is Hendrik and I'm really looking forward for you to be virtual assistant dun sa mga na gusto ng career change and self-improvement. Thank you for listening. Kita tayo ulit sa next video.